Tunay nga mga idol na ang giyera ay walang magandang naidudulot, lalo na sa mga tao na naninirahan sa bansang mayroong kaguluhan. Ang inyong mga napapanood mga idol ay pangyayari mula sa Lebanon na kung saan nga mga idol ay nakaranas sila ng matinding pagkagulat dahil sa mga biglaang pagsabog na nagdulot sa kanila ng kapahamakan. Subalit alam nyo ba mga idol na hindi naman sana ganito kagrabe o kalala ang natamo ng bansang Lebanon kung hindi dahil sa Hezbollah na siyang naging dahilan kung bakit lubhang nagalit ang bansang Israel dahil sa pag-atake nito sa kanila. At dito nga mga idol ay naramdaman ng bansang Lebanon ang atake ng Israel, at ang dating bansang Lebanon na gustong bumangon sa kahirapan ay mas lalo pa ngayong nalugmok dahil sa nangyari. At dahil nga mga idol sa matinding pinsala na natamo ng bansang Lebanon ay ganito na ang itsura ng kanilang bansa ngayon. Lubhang na pinsala at lubhang na damage mga idol. At kung tayo nga mga idol marahil ang nasa lugar na ito ay baka hindi natin kayanin. Ganito mga idol ang nangyayari sa mga bansang walang kapayapaan at hindi nagkakasundo sa mga iba't ibang paniniwala na nagdudulot ng hidwaan at humantong sa giyera. Subalit alam nyo ba mga idol na ang bansang Lebanon ay hindi naman talaga mortal na kalaban ng bansang Israel, at ang dahil nga mga idol sa Hezbollah at bansang Iran ay tila ba mas lalong naging komplikado ang dalawang bansang ito. Hindi naman sana mga idol hantong sa ganitong kalalang kagrabe ang nangyari sa bansang Lebanon kung hindi dahil sa Iran. At kung hindi rin mga idol dahil sa mga bansang kalaban ng bansang Israel na umaanib at nagtutulungan para sukpain o para pagtulungan na pabagsakin ang bansang Israel. Ganito mga idol ang nangyayari sa mga bansang kumakalaban sa bansang Israel. Ganito kalala mga idol ang mga nangyayari at naidudulot na pinsala. At tila nga mga idol wala nang kadala-dala ang mga kumakalaban sa bansang Israel dahil kahit na makailang ulit silang babagsakin ng bansang Israel ay patuloy pa rin sila sa pag-atake dito. Subalit ganoon pa man mga idol ang nangyari sa bansang Lebanon at bansang Israel, nagkaroon man mga idol ng matinding hidwaan ang dalawang bansang ito, ay hindi pa rin inaalis ng bansang Israel na magkaroon ng kapayapaan ang dalawang bansang ito. Dahil ayon nga mga idol sa Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu, ayon sa kanya ang Lebanon ay hangad nila ay magkaroon ng kapayapaan, at ang pakiusap nga mga idol ng Israel sa bansang Lebanon ay sana ay hindi na sila makisali sa mga bandidong bansa, sa mga teroristang bansa na walang ibang hangad kundi ang makidigma sa mga bansang hindi nila gusto. Na ayon pa nga mga idol kay Netanyahu, isipin na lamang ng bansang Lebanon ang mga kabataan at mamuhay ng mapayapa, mamuhay ng marangal at mamuhay ng sagana. Subalit nabanggit din mga idol ni Netanyahu na hindi sila aatras sa anumang panganib na dulot ng mga bansang kumakalaban sa kanila, at handa nilang protektahan ang bansang Israel anuman ang mangyari, at sila ay mananalo at kinakailangan sila ay manalo. Ayon nito mga idol sa Prime Minister ng bansang Israel na si Benjamin Netanyahu. Samantala, ito nga mga idol ang payo ni Benjamin Netanyahu sa bansang Lebanon. Narito at sabay-sabay nating pakinggan. The message to the people of Lebanon. Do you remember when your country was called the Pearl of the Middle East? I do. So what happened to Lebanon? A gang of tyrants and terrorists destroyed it. That's what happened. Lebanon was once known for its tolerance, for its beauty. Today, it's a place of chaos, a place of war. Israel withdrew from Lebanon 25 years ago. But the country that actually conquered Lebanon is not Israel, it's Iran. Iran, which finances and arms Hezbollah to serve Iran's interests at Lebanon's expense. Hezbollah has turned Lebanon into a stockpile of ammunition and weapons
forward Iranian military base. We've degraded Hezbollah's capabilities. We took out thousands of terrorists, including Nasrallah himself, and Nasrallah's replacement, and the replacement of his replacement. Today, Hezbollah is weaker than it's been for many, many years. So I'm speaking to all of you today. There is a better way for your children, for your cities, for your villages, for your country. You deserve to restore Lebanon to its days of tranquility. You deserve a Lebanon that is different. One country, one flag, one people. Don't let these terrorists destroy your future any more than they've already done. Stand up and take your country back. You have an opportunity that hasn't existed in decades. An opportunity to take care of the future of your children and grandchildren. You have an opportunity to save Lebanon before it falls into the abyss of a long war that will lead to destruction and suffering like we see in Gaza. It doesn't have to be that way. Each of you can take a step for your future, even a small step. You can make a difference. I say to you, the people of Lebanon, free your country from Hezbollah so that this war can end. Free your country from Hezbollah so that your country could prosper again, so that future generations of Lebanese and Israeli children will know neither war nor bloodshed, but will finally live together in peace. Ang napakagandang mensahe nga na ito mga idol ng Prime Minister ng Israel ay umani ng samut-saring reaksyon at marami nga mga idol ang natutuwa at marami ang nagsasabi na kung sana kung lahat ay ganitong klaseng pamumuno ang mayroon ang mga bansa ay paniguradong magkakaroon ng totoong kapayapaan. Kapayapaan na inaasam, kapayapaan na hinahangad ng bawat mamamayan na nasasakupan ng bawat bansa. Ang ganitong klaseng pananaw mga idol ng isang leader ng isang bansa ay totoong makatao at totoong mayroong awa sa mga tao na nasasakupan niya. At ganoon din nga naman mga idol sa mga bansang kumakalaban sa kanila ay mayroon din silang awa. Mayroon silang concern na kung saan ay pinapahalagahan din nila ang mga mamamayan ng mga bansang kumakalaban sa kanila. Tunay nga mga idol na ang bansang Israel ay walang ibang hangad kundi kapayapaan. Kapayapaan na hinahangad din ng mga tao. Sino ba naman kasi mga idol ang normal na tao na ang hangad ay kaguluhan at digmaan? Marahil ay wala naman siguro, hindi po ba? Kaya naman ang bansang Israel mga idol ay walang ibang hangad kundi ang kapayapaan at hindi sila titigil hanggat hindi nakakamit ang totoong kapayapaan. Israel seeks peace. Israel yearns for peace. Israel has made peace and will make peace again. Yet we face savage enemies who seek our annihilation, and we must defend ourselves against these savage murderers. Ang totoong kapayapaan mga idol ay hindi makakamit ng isang bansa kung ang isang bansa ay patuloy sa pakikipagdigmaan at walang ibang magagawa mga idol ang Israel kundi lumaban at patuloy na ipagtanggol ang kanilang minamahal na bansang Israel. Kayo mga idol, ano ang masasabi ninyo sa pahayag ng bansang Israel sa bansang Lebanon? Ano ang masasabi ninyo mga idol sa mensahe ni Benjamin Netanyahu para sa mga mamamayan ng bansang Lebanon? Ibahagi mo naman mga idol ang iyong reaksyon at opinyon sa ating comment section.